bilang co-convener nga po ng Social Watch PH, para po sa inyo, gusto muna naming malaman, for sure, masaya kayo dito sa open BICAM na isinusulong ngayon sa Kamara. Pero kung titignan natin, ito talagang sinusulong nila, talaga po ba na mas magiging inclusive ngayon yung approach ng Kongreso compared po sa ginagawa nyo ng pagbabantay noon sa budget? Merong mga ano, it's a step forward compared to what we had nitong halimbawa, nagkaroon ng regression eh. Sa totoo lang, DJ Chacha, as early as the 13th Congress, Mm-mm. ang Social Watch Philippines has already been actively intervening in the budget process. At ayan ay naging format na formalize through a resolution filed by then Congressman Erin Tanyada and TG Ginggona na ayun ay na-adapt na ina-allow talaga ang CSOs to be not just observers but resource persons. Meron kaming oral arguments so to speak. Sige, just a day na dinibote ni Congressman Edsel Lagman, noon ay siya yung chair ng Committee on Appropriations, para marinig yung positions ng mga CSOs like Social Watch, Freedom from Debt Coalition, and the others. Kami ay nagsasubmit ng formal paper at bukod doon sa formal submission ng papel, ay we get to present in one day, ito yung mga obserbasyon namin at recommendations. Tawag namin sa Social Watch ay Alternative Budget Initiative, so ABI. Yon. At yon ay inihahapag namin sa Kongreso at we are able to articulate and also the congressmen are also able to ask us questions. Ngayon, parang medyo hindi, parang merong tempered yung pagbigay sa amin ng karapatan na mag-participate. Pwede kami mag-observe, tapos subject to subject to the discretion of the subcommittee chair at saka ng Committee on Appropriations chair kung kami ay pakikinggan, kumbaga may speaking rights. So kami naghahabol kami na sana at the minimum subject to accreditation requirements kasi ang hirap rin naman kung lahat ng mga parang may screening rin yung mga merong karanasan at halimbawa subject matter experts sa agrikultura, sila ang bigyan ng speaking rights when you do the budget analytics for the DA budget. Mm-mm. So yun gusto sana naming merong ganong speaking rights kasi ang hirap rin kung maghahanap ka pa ng sinong congressman kaya pwedeng mapagpasahan ito. Oo. Buti meron ka agad. At saka, kung gamay na gamay talaga rin yung gusto mong ipahatid. Oo. Ma'am Jessica, so tama po ba yung pagkakaintindi ko? Etong sinasabi nila na open BICAM ngayon, compared to what you're doing na before, na nakakalaho kayo sa budget deliberations, nabanggit nyo nga po, even the 30th, simula pa lang ng 30th Congress, kasama na kayo. So yung gagawin nila 30. for this year, mas regression pa. Yun yung ginamit yung term. Kasi tempered, nabawasan ng karapatan yung mga civil society orgs tulad ninyo. Tama po ba yun? Hindi. Teka, DJ Chacha, let's try to clarify. Iba yung open BICAM call namin dun sa pag-participate formally ng CSO sa budget process. Yeah. Kasi yung open BICAM, ano na yun yun is a later stage ng budget process Oo. So, pagka nakapag-deliberate ng House at ang Senate ng kanilang versions ng budget, Saka at magkakaroon. merong pagkakaiba, i-reconcile nila through a Sa BICAM. BICAM. Etong mga nakaraan, talagang secret lang yung open BICAM. There were attempts to say, i-open natin tong BICAM, pero ang ginagawa, sige, mag-o-open na kami ng proceedings, saan dyan na yung mga media. Tapos, after the picture taking, sige, alis na kayo. Tapos, tawagin na lang si media after na, sige, tapos na kami ng BICAM namin. So, you don't know what's happening dun sa likod. Yun, kahit nung unang-unang panahon, talagang walang access ang CSOs dyan sa Correct. Bicameral Conference Committee. At ngayon, ay magandang meron ng joint resolution ang House at ang Senado na i-open ang BICAM, ipakita yung matrix ng mga disagreeing provisions at papaano ito na-reconcile, sino ang nag-propose ng kung ano.
So that is totally different, yung open BICAM call namin sa current na tinatry naming mapaluwang pa na opening sa CSO sa buong proseso ng budget, kasi mag-aano yan pag isinubmit ng Pangulo yung budget, yung bang dokumento na yan, sige, binigyan kami ng mga libro. Ano yan, makapal yan, mga 3 volumes na malalaki. Pero gusto sana namin, bukod dun sa physical copy, gusto namin may electronic files na Oo. PDF, wag PDF, Excel file, yung tawag namin machine readable. Para ang hirap kayang mag-analyze ng budget kung ang bibigay sa'yo screenshot ng mga Dapat Excel para mas mabilis mag-analyze. So, yun ay request namin. Pangalawa nga, ay i-analyze namin at lahat why we should be given our chance to articulate ano yung findings namin after we do our budget analytics. Sa ngayon, nasabi lang nila, isubmit ninyo, you may submit, and ang nang wording dun sa interim guidelines, we may be convened in an assembly to present. May pa rin, ha? Hindi shall, di ba? Ang lesson sa atin ni Manong Ted, malaki ang kaibahan ng may sa shall. Pag may, ay di pwedeng maybe not, maybe. Pag shall, talagang sigurado na i-convene. Sa ngayon, ang wording sa interim guidelines na nakalagay, we may be convened and to present. So, nasa discretion yan pa rin nung leadership. So, it's not actually, parang, kaya, like I said, hindi siya, a step backwards yan. Oo, hindi Dahil siya dati super inclusive. nakapag-present na kami in a formal manner.